Hello mga ka-farmland! Nandito po kami sa property na ipagbibili. Ongoing po kami papunta doon sa property at ito po ay located po sa Barangay San Pablo, Laguna po. Hi! Sabi naman hello. Ayan, ito po yung daan papunta po doon sa property. Welcome po sa Barangay Santa Cruz, Purok 5. Mga ka-farmland, ang property po na aming pupuntahan ay sa Dolores, Quezon po. Pero dito po ang daan sa Barangay Putol ng San Pablo, Laguna po. Ganda ng service ni Kuya, oh, hakutan ng produkto. Ayan, kakanan po kami dito sa ito po yung papasok ng property. Ito po ang property at ito po ay kanya-kanya pong farm lot. Ayan po ang property. Ang kagandahan po ay libot na po siya ng bakod. So ginastusan po talaga ng may-ari at solid po talaga o kalaki ng bakod. Yan po ay 17,078 square meter po at gated po. So secure po ang property at meron na din pong mga bahay sa loob. Overlooking po ang Mount Banahaw. Yan. Ito po ay madami pong fruit bearing. Ipapakita ko lang po sa inyo itong pong pinaka harap ng property. Ito po ay may right of way po at nadadaanan na din po siya. Mga 100 meters po ang pinaka frontage niya sa harap nitong right of way. Hanggang doon pa po yung gate nito. Tapos ayan, ito po yung property. Ayan po yung gate. Sliding door. Doktor yan, di ba? Ayan po ang gate nila. Ayan mga ka-farmland, ito po yung property at ito po ay libot po ng bakod. Ito po ay located na po dito sa Dolores, Quezon po. Ayan po ang bundok Banahaw. At ito po ay puno ng tanim. Madami po itong lansones na estimated po nasa 300 puno ng lansones at ang rambutan po ay 68 puno po. Meron pong mga niyog, saging, guyabano at kaimito, mangga, santol.
Ayan mga ka-farmland, kung makikita nyo, ayan po may malaki pong bayabas. Meron din pong papaya. Ito po ay gated at punong-puno po ng tanim. Patag na patag po ang property. Meron pong kasamang bahay ito mga ka-farmland. Yun nga lang po, hindi ko po mabibidyohan ang loob ng bahay kasi po ay wala po yung pinaka may-ari ng lupa. Ayan po, napakaganda po dito sa farm na ito kasi po sa pader pa lang po sa bakod ay malaking halaga na po ang naubos ni Doc dito. Ang may-ari po nito ay doktor po at ang reason po for sale nito ay ilipat na po siya sa kanilang lugar sa Bulacan. May mga ilan-ilan mo na puno ng nyog. Ayan po, may mga alaga po si Doc na ano to, pato. Yan, dalawa po ang gate nito. Kagandahan mga ka-farmland sa property, ito po ay malinis. Meron po kasing caretaker. Tsaka ito po income generating kasi po namumunga na po ang rambutan at lansones. Tapos sa mga nyog niya, mga may dwarf po. Yung bahay na yan, labas na po yan sa bakod. Ito po yung isang gate. Ang frontage po niyan sa pinakakalsada sa labas ay nasa 100 meters po. Nandyan po ang Mount Banahaw. Ito po ay titulado, clean title po. Buhay po ang nakapangalan sa titulo. May mga tupa din po si Doc na alaga. Estimated po na tanim ng nyog ay abot po sa 50 yung nandito po sa may area nito. Ayan po yung pader. Paikot po talaga ito mga ka-farmland sa property. Ayan, ito kaya lang po ito may harang dito kasi po gawa ng yung mga alaga ni Doc nakakapasok dito meron po dyang mga iba pong tanim pa, yung mga mulberry po. Tsaka po ito yung mga ayan, miracle fruit. Hinarangan niya lang kasi gawa ng yung iba niya pong alaga pakawala po dito sa loob ng property kagaya po ng mga manok at ng mga kambing at pato.
Yan, ito po, may mga niyog na po dito sa area na ito. Ayun po, may mga baboy. May baboy po at mga tupa. Ito po ay may bahay na kasama at meron po itong batis. Ito po ay 1.7 hectares na libot po ng pader. Ayan, ang lawak pa po ng area na ito. Kung ano pa pong gusto nyong itanim dito sa loob ng property, pwede pa pong magtanim. Kasi sa sobrang lawak ng property at nakahilera naman po yung mga tanim niya. So, ito parang naging pinakakalsada ito or ito yung daanan. Ayun po yung bahay ni Doc. May linya po ng kuryente, may signal and cellphone at internet connection po. Ang estimated po na layo nito dito sa pinaka barangay po na pinasukan namin sa may San Vicente po ay mga 5 kilometers po. Medyo malakas dito yung dito. Dito sim. Ang dami ko nang na-zoom. Ayan mga ka-farmland, nandito na po si Doc. Nandito po yung may-ari ng lupa. Kitchen. Yan po yung dirty kitchen. Isang CR. Okay po, may kwarto po at isang CR. So ngayon ito ay pansamantalang, ano po ito, pukyutan? Stainless bee. Pinagkukunan nyo po ng ano, honeybee. Ayan po, may alaga din po silang ano, pulot pukyutan. Tapos may mga mangustin. Babawi na ako melo. Namumunga na. Namumunga na din po yan. Nakaano na ako ng December. Ako na nagtanim yan. Yung pong nandun, Doc, ano din? Mga pomelo? Lemon. Mayors. Mayors? Ayan po. May bulaklak na po ang avocado. Ito po yung giant avocado. Ayan po yung imported na atis. Malalaki din, Doc, ang ano nito? Malalaki din po yung bunga. 1.7 ito sir, no? 1.7 hectare? 17. Ayan o, ang mulberry ni Doc ay malalaki. Malalaki ng bunga. Ayan. Mahaba, ano po? Ano pong tawag dyan? Dinamitan na rin. Ito. Gadaliri ko ang ang laki ng mulberry na itinanim ni Doc dito. Oh. Ito po lemon. Doc, okay lang na mapasama ka sa video? Okay po. Alin, Doc? Yung Java plum. Yung malalaking ano? Ano pong tawag? Java plum, duhat Opo. na imported. Opo. Tapos ito mga abyo. Ano po? Abyo. Abyo? Yung kay Mito na dilaw. Yung imported. Yung isa lang ang buto o dalawa. Yan lahat ito abyo. Pati yung, ayun pa. Namumunga na po ay ano? Mulaklak na. Ay maliliit pa. Mga First dwarf. time na mulaklak. Opo. Okay lang po yun, yung boses.
Mas gusto nga po nila yung maririnig. Di, okay lang. Ako nga din, Dok. Gusto po kasi nila yung ano, Ito Illinois Illinois. na mulberry. Ah, okay. Illinois. Hanggang saan pa po? Doon pa? Kabila pa niyang kawayan na yun. Ah, Tatawid na ganun eh. Diyan sa, ano kasi gumanon yung ilog, pumasok. opo. Tapos lumabas ulit. Diyan sa kabila ng kawayan na yun. Eh, hindi na pinatatabas ko. Namatay yung kapatid. So, natigil. Aha. Kasi na, hindi pa nalilibing yung kapatid. Sinuwag ng baka. Ayan, yan po yung sakop ng property. Itong pangpangin na ito. At ayan po yung ilog. Ito po yung pinaka-boundary. Tapos hanggang doon pa po yan. Madami po itong tanim at samot-samot saring prutas po. Ayan, doon pa po yung pinaka-gate ng property. Pinaka-bakod. Doon, malayo pa pala. Kasi ayan, ang ilog po ay lumiko po pa ganoon. Nag-curve. Ayan, ito po ay sakupan ng property. Basta lahat po ng libot ng pader. At take note po, ang ginamit po ni Doc dyan na hollow blocks ay yung D5. At pasadya pa, hindi po yung basta-basta isang buhat mo lang po ay matitibag na. So, ito po, meron pa po ditong space kung gusto niya po pong magtanim. Malawak pa po yung area at ito po meron din pong kawayan. So kung gusto niyo pong gumawa ng bahay kubo, meron pong kawayan, libre na po kawayan. Yung kabila niyan, yan po yung ilog. So ito po ay located po dito sa Barangay Putol, Dolores, Quezon po. At ang Mount Banahaw po ay overlooking. Total nandiyan na si Doc, baka po pwede na mabisita natin yung bahay kahit labas lang po ng bahay. Kasi yun pong loob daw ng bahay medyo hindi pa po naaayos. Meron pong dirty kitchen sa labas, meron pong isang kwarto at isang CR. So sa ngayon po, yun po ay may nakapwesto po na mga pulot pukyutan kung tawagin po sa amin. So, ang kagandahan mga ka-farmland dito, ang linis po nitong property. Ito nga lang po, kaya po hindi natabasan kasi ang katiwala niya namatay po yung kapatid. So, napa-stop po yung paglilinis. Mga ka-farmland, ang asking po dito ni Doc ay 1,300 pesos po per square meter. Negotiable naman. Yun nga lang sa kanila na po kayo makikipagtawaran.
Wala akong masabi dito sa ganda ng property. Ayan po yung greenhouse, yung may mga tanim dyan si Doc na mga ililipat niya sa mga sa province nila sa Bulacan. Yan, nandyan po yung bahay. Sige pa. Ayun, pupunta ako kay Doc. At parang may gusto siyang ipakita dun sa area dun. Ayan po yung pagliko po niya dito sa property. Naka-curve. Ang area na po yan, hindi na po yung kasama. So ito lang pong palaya. Ay, kawayan na ito ang ang kasama sa property. So ito yung matinik na kawayan. Ano po? Hindi. Ay, hindi po. Ano to yung Taiwanak? Tayumanak. Taiwanak. Ah, Yung walang tinik. Okay po. Yan ang makinis. Matibay po yung kawayan ganyan. Matigas. Matigas pag talaga magulang. Oo. Ayan, ang inside pa po yun ng property or kasama pa po ito. Ito yung kawayan, kasama pa yan. Nandiyan po yung dulo ng bakod. Ayan po. Ayan po yung dulo ng bakod. Tapos ayan lang yung ilog. So hanggang dito talaga sa may boundary ng ilog yung pinaka pader. Huwag na rin sa may beranda rin kasi ang dami. Ando ng mga grass top. Durian. Sorted na hatis. Ayan po, kasama din yan naiwan ni Doc yung Fujiyama cucumber. Yan po yung ginagawang pickles. Ayan, Fujiyama. Oh, masarap to. Japan. Ito po yung mga pipino po na imported. Japan. Iba siya. Ay, nako, ito yung ayan o. Fujiyama cucumber. Kuya, pwede bang bumili ng pipino? Magkano kilo, kuya? Sige, bili ako ng pipino. Ayan. Ito po ay may iwanan ni Doc. At ito yung greenhouse niya. Ayun po ang bundok, Banahaw. Yan.
Ayan po yung bahay ni Doc. Ito yung pinakabahay niya dito. Ayan, ito po yung bahay. Back door. Ayan, back door po. Tapos ito yung front niya. Sliding. Ayan ang bundok Banahaw. Kasi maulan lang. Hindi pa daw maayos. Ayos. Nandito ako sa Pires Hapon kung tapos yung Pires. Yung bahay. Kasama ko yan. Yung bahay. Para makita ninyo yung view ng Mount Banahaw. Harvest time. Yan po ang pipino galing sa nursery ni Doc. Fujiyama yan, Japanese. Fujiyama na cucumber. Japanese kilo. Patakanin na kami, hinabenta at nagsira. Maliliit. Bukas lang, ang laki na nito. Ipapakita ko po sa inyo mga ka-farmland, yung po palang right of way dyan ay kila Doc po nakapangalan kasi binili nila yan, talagang ginastusan nila. So dalawa po silang magkaibigan na doktor sa kabila po na nakabili. Dalawa po silang nagpagawa po ng right of way na yan. So sila po yung dadaan dyan. Nakita ko na po isang gate doon. So, ito po ay private at ito po ay 5 meters wide. Kaya lang, ang pinatambakan lang po ni na Doc kasi nga malaking gastos. Ito lang po munang pinakadaan ng sasakyan kasi masyado daw po malaking gastos pag ito pong 5 metro. Eh, sila lang po naman ang dadaan. Yung pong may-ari ng farm din sa kabila. Tayo mga ka-farmland, papakita ko lang po sa inyo dito at kami po ay papunta pa po ng Chaong, Quezon kasi meron pa pong isang seller doon na nag-iintay din at sa Sariaya, Quezon po. Pasensya na kayo mga ka-farmland do sa hindi po nare-replyan agad kasi medyo busy po. Sagot po ulit ako later. Pinapakita ko lang po sa inyo itong daan. Kanya-kanyang farmland po dito. Bye-bye mga ka-farmland. Ito po yung daan. Ilang metro po yung pinagawa ng may-ari ng lupa para po makapasok ang kanilang sasakyan.
Ito na po yung pinaka barangay road. Ayan, ito po yung barangay road. Thank you mga farmland. Bye bye po. See you for the next videos.